maghapon, wala sa sarili si Stella. Nasa trabaho nga siya, ngunit ang utak niya ay wala doon. Lalo na at tila nag-e-echo. Sa isip niya huling linyang sinabi ni Maximus. Ang hindi alam ni Stella ay kanina pa siya tinatawagan ni Cynthia upang sabihin dito ang schedule niya. Para bukas, mag-uuwi na rin kasi sila kaya bago sila umuwi ay nag-report muna to kay Stella. Kaso, tagusan lang ang tingin nito sa kanya. Kahit na tila nakikinig ito ay tila isa siyang multo sa harapan ng amo. Sinubukan na niyang ikaway ang kamay sa harap ni Stella, ngunit katulad ng inaasahan hindi man lang ito kumurap. Wala nga ito sa sarili. Kanina pa niya yun napapansin simula nung pumasok ito. Tinatanong niya naman ito kung ayos lang pero tango lang ang sinasagot nito sa kanya. Hindi magaling magsinungaling ang amo niya. Mrs. Stella! Buong lakas na sigaw niya na ikinabalik ni Stella sa kanyang sarili. Nakita niya si Cynthia sa kanyang harapan at punong-puno ng pagtataka ang isip. Are you saying something, Cynthia? Tila kagigising lang nasabi ni Stella na ikinabuntong hininga ni Cynthia. Kung magtatanong na naman siya kung ayos lang ito ay siguradong magsisinungaling na naman ito. Hindi niya alam kung ano nangyayari kay Stella, ngunit may alam siyang way na makakapagpabalik sa sarili nito kahit papaano. Ang sabi ko po, sumama ka po sa akin sa ospital dahil gusto ka makausap ni Mama. Oh yes, maayos na nga palang lagay niya, hindi ba? Okay, I will go with you. Napangiti ng malaki si Cynthia dahil sa sinabi nito at naghanda na sila pareho sa pag-alis. Totoo naman ang sinabi niya dahil hinahanap siya ng mama niya. Ayon dito'y narinig niya ang boses ni Stella noong isinama niya ito doon. Ang ganda daw ng boses nito kaya gusto nitong makilala si Stella. Well, may balak naman na talaga siyang ipakilala si Stella sa kanyang ina, kaya mas okay na yun. Nang makarating sila sa ospital ay naabutan nila ang nurse ng mama ni Cynthia at sinecheck ang ina. Tulog rin ito ng dat na nila. Nurse, katutulog lang ba ng mama? Tanong niya sa nurse. Hindi po, kanina pa po. Siguradong pagising na rin siya kaya wait niyo na lang po. Ngumiti si Cynthia sa sinabi nito at nagpasalamat. Akala niya ay mababaliwala ang punta nila doon, mabuti at hindi. Pinaupo na lang muna niya si Stella sa sofa na naroroon. Alam niyo Mrs. Stella, malaki ang pasasalamat sa iyo ni Mama. Kinuwento ko kasi sa kanyang mga nangyari sa atin at sabi niya gusto kanyang personal na pasalamatan. Bukod sa nagandahan siya sa boses mo. Boses ko? Lingong sabi niya sa sekretaryang ikinatango nito. Napatingin naman si Cynthia sa mama niya na natutulog pa rin. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo, Mrs. Stella. Sabi ni Mama ikaw daw ang dahilan kung bakit siya nagising. Para daw musik ang boses mo kaya siya nagising sa katotohanan. Grabe naman. Nahihiyang sabi ni Stella na ikinalingon sa kanya ni Cynthia. Totoo nga, Mrs. Stella. Kapag nakausap mo si Mama mamaya, sabi ko sa iyo. Tuwang sabi nito na ikinangiti na lang ni Stella. Napatingin si Stella sa tulog na ina ni Cynthia at sobrang payat nito. Ngunit kahit na gano'n, ikita pa rin ang kagandahan ng babae. Isa pa, curious siya kung anong klaseng ugali ang meron ang mama ni Cynthia. Sigurado siya na mabait ito dahil mabait din si Cynthia. Habang nakatitig siya dito ay nagulat siya na unti-unti nitong idinilat ang mga mata niya. Gising na siya. Bulalas niya dahil sa pagkagulat dahilan para mapatingin sa gawin nila ang mama ni Cynthia. Mama, kamusta ka po? Agad nalapit ni Cynthia sa ina habang nakangiti. Nandito ka na pala ulit, Cynthia. Kamusta ang trabaho? Ngiting sabi nito sa kanya na lalong ikinalaki ng ngiti ni Cynthia. Maayos naman po ma. Nga pala, kasama ko po si Miss Stella. Pagkasabi nito nun ay tinignan niya si Cynthia na kung kaya lumapit siya sa gawin ng mga ito. Titig na titig sa kanyang mama ni Cynthia at meron itong ngiti sa mga labi. Tama siya, mabait nga to. Good evening po. Ako nga po pala si Stella Suarez. Ngiting pakilala niya dito. Ikaw yung may magandang boses? Ang dahilan kung bakit nagising na ako ng tuluyan? Nahiya naman si Stella dahil sa papuri sa kanya ng mama ni Cynthia. Hindi naman po sa ganun. Hiya niya sabi ngunit naramdaman niyang paghawak na matanda sa kanyang kamay. Masaya ako na makilala ka, Stella, iha. Hindi alam ni Stella ngunit ramdam na ramdam niyang pagkalinga sa boses nito. Naalala niya tuloy ang mommy niya dahil doon. Masaya din po ako na makilala kayo, tita. Ngiti na sabi niya, tinawakan din ang kamay nito. Balita ko'y may anak ka na. Napatango siya sa sinabi nito. Meron po, Yuhay na pong pangalan niya.
Siguradong matutuwa siya kapag nakilala niya po kayo. Yes, please, do introduce me to her. Hindi alam ni Stella kung namamalikmata lang ba siya dahil parang naiiyak ito sa kanyang paningin. Kamusta kayo ng asawa mo? Asawa po? Wala po ko noon. Natatawa niya sabing kinakunot ng noon ito. Ma, naliligaw pa lang po si Sir Maximus kay Mrs. Stella. Pero magkasama na sila sa iisang bahay. Tila proud na sabi ni Cynthia na ikinangiti na lang ni Stella. Ganun ba, Iha? Kamusta naman kayo? Mabait naman ba siya sa'yo? Dahil sa tanong nito ay naalala na naman ni Stella ang huling usap nila ni Maximus. Muling gumuhit ang sakit sa puso niya na pilit niyang tinakpan ng ngiti sa labi. May konting hindi pagkakaintindihan lang po pero maayos naman po kami. Pagsisinungaling niya dito. Nag-usap pa sila sandali hanggang sa nagpaalam na rin siya sa mag-ina. Dahil alam niyang iniintay pa siya ni Johanna. Nang makauwi siya sa kanila ay naabutan niya ang anak na nanonood ng TV. Mommy, you're home! Masayang sabi ni Johanna at tumakbo papunta sa kanya at niyakap siya nito. Hindi pa rin ba umuwi ang daddy mo? Tanong niya dito na ikinailing naman ni Johanna. Kayo po ba, Mommy? Kamusta ang lakad niyo para hanapin si daddy? Natigilan siya sa tanong ng anak. Kung sasabihin niya dito ang tungkol sa pag-uusap nila ay sigurado siya na hindi ito matutuwa. Baka mag-alala lang ang anak niya. Nasa business trip pala kaya hindi nauwi si daddy mo. Nagliwanag ang mukha ni Johanna dahil sa narinig. Ang akala kasi ng bata hindi na sila mahal nito, kaya hindi pa ito umuuwi. Mabuti naman po. Mabuti naman po. Takang tanong ni Stella na ikinatangon ni Johanna. Akala ko po kasi hindi na tayo mahal ni daddy eh. Natigilan muli si Stella dahil sa sinabi niya ng anak at naalalang huling sinabi ni Maximus sa kanya. Nakaramdam tuloy siya bigla ng awa sa anak. Hindi na lang siya nasasaktan para sa sarili niya kung hindi para na rin sa anak niya. Hindi niya nga alam kung paano niya sasabihin ang totoo dito. Sige na po, Mommy, bihis ka na para makatulog na tayo. Walang nagawa si Stella kung hindi ang tumango at magpalit ng damit kahit ang daming tumatakbo sa isip niya. Kahit na walang kasiguraduhan ay muling bumalik si Stella sa kumpanya ni Maximus para kausapin to. Sa nakalipas na gabi iniisip niyang sinabi ng anak sa kanya. Alam niya na malaki ang tiwala ni Johanna sa kanya kaya hindi man lang ito nagduda. Kaso nakokonsensya siya. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa oras na malaman ito ang totoo o kung babalik pa ba si Maximus. Masyadong mabilis ang lahat. Biglang isang araw naging ganon na lang ang lalaki. Matatanggap pa niya na ayaw na nito sa kanya. Pero wag lang ang sa anak niya dahil mahal na mahal nito ang daddy niya. Nang makarating siya sa floor ni Maximus ay nagulat si Lance na makitang dumating siya. Agad itong tumayo at sinalubong siya. Stella, ngumiti lamang siya sa lalaki ng malaki. Good morning to you too, Lance. Gusto ko sanang makausap si Maximus. Diretso niya sabi dahil ayaw niya magpaligoy-ligoy pa. Pero may meeting pa siya. I don't care. Cancel it, kailangan naming mag-usap. Pagkasabi ni Stella noon nilampasan niya si Lance at kita niya ang taranta sa mukha nito. Doon pa lang ay alam na niya na mayroong kakaiba. Again, nasasaktan na naman siya. Pero hindi naman para sa kanya ang pinunta niya doon eh. Para sa anak niyang si Johanna. Pagkabukas niya ng pinto ay nakita niya si Maximus na nagbabasa sa lamesa. Tahimik ang paligid dahil na rin busy ito sa kanyang trabaho. Pumasok siya sa loob at naglakad. Tanging tunog ng takong na suot niya ang kanyang naririnig. I said you can leave now. Walang lingong sabi ni Maximus sa kanya na ikinakunot ng noon niya. Siya bang tinutukoy nito? Alam kagad nitong naruroon siya? Kailangan nating mag-usap, Maximus. Nang magsalita siya ay napahinto si Maximus sa kanyang ginagawa at napaangat ng tingin sa kanya. Kita niya ang pagkagulat sa mata nito pero kalaunan ay nawala din yun at napalitan ng walang emosyong ekspresyon. Ang ekspresyon na ayaw niyang ginagawa nito sa kanya. What are you doing here? Hindi pa ba malinaw ang usapan natin kahapon? Seryoso nitong sabi na ikinahigpit ng kapit niya sa kanyang bag. Gusto niyang sumbatan ang lalaki. Gusto niyang sabihin dito kung gaano na siya nasasaktan. Kung paano niya tinitiis ang lahat para lang masuyo niya ito at makausap ngunit hindi niya magawa. Hindi niya magawa dahil maging siya ay natatakot sa magiging sagot nito sa kanya. Natatakot siya na marinig mula mismo sa bibig nitong salitang hindi siya nito mahal. Oo, kagabi lang na-realize niya na mahal niya talaga si Maximus. Nang sabihin nito ang katagang iyon kahapon ay nasaktan siya ng sobra hanggang sa ma-realize niya na mahal na niya ito kaya siya nasasaktan ng ganon.
Binuksan niya puso niya para sa lalaki ngunit ganun na lang palang isusukli nito sa kanya. Ang saktan siya. Ang alam ni Johanna nasa business trip ka. I don't have enough energy to tell her the truth. Kung ayaw mo sa akin, bahala ka pero kausapin mo ng maayos ang anak mo. Mahal na mahal ka ni Johanna, alam mo ba yun, hindi ba? Hindi nakasagot si Maximus dahil sa sinabi niya at napaiwas ito ng tingin sa kanya. Mas lalong nasaktan si Stella dahil pakaramdam niya ay wala itong pakialam sa kanya. Kalimutan mo na kung anong meron sa atin. Ayoko mamilit ng tao tapos na ako dyan. Just do it for Johanna. Naramdaman ni Stella ang napipintong pagtulo ng luha niya na pilit niyang pinipigilan. Ngunit masyado na siyang emosyonal ng mga oras na yon. Lalo na nagtagpo muli ang mga mata nila at alam niyang kitang-kita ng lalaking papaiyak na niyang mata. Ayaw niyang makita nito na umiiyak siya pero hindi niya hawak ang puso niya. Hindi niya ito mapipigilan sa sakit na nararamdaman. This is only means that she really love him kahit na ganun ang tinitrato nito sa kanya. Bumuka ng bibig ni Maximus na tila may sasabihin ngunit naputol yon nang biglang bumukas ang office at may nagsalita. Babe! Sigaw na sabi ng isang babae na nakasuot ng kulay pulang fitted dress. Isama mo pa na naka-killer heels din ito at pulang-pulang kanyang labi. Kitang-kitang hubog ng katawan nito lalo na't halos lumuwa ng dibdib nito sa sobrang laki at fit na suot. Lyda, hindi ka pwede dito. Pigil na sabi ni Lance dito ngunit hindi nagpatinag ang babae. Ano ba Lance? Bakit ba ayaw mo kung papasukin sa loob? Gusto ko lang naman na mas makasama ka pang magiging asawa ko. Parang sinaksak ng paulit-ulit si Stella na marinig niyang huling sinabi ng babae. Napalingon sa gawin nilang babae at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nung unay nagtataka ito pero nang makuha ng babae ang nangyayari, ay buong lakas niyang inalis ang braso na hawak ni Lance. Kaya naman pala ayaw mo kung papasukin. Get off of me! Inis na sabi niya at nang makawalay kagad siyang naglakad papalapit kay Stella. Lyda, biglang tayong sabi ni Maximus na nabahala sa maaaring gawin ng babae kay Stella. Ngunit hindi siya pinakinggan at huminto sa harapan ni Stella. So, ikaw pala yan Stella Soares. Alam mo bang hinihintay kong tagpong ito? Ang ipakita sa'yo na hindi na sa'yo si Maximus. Kung hindi sa akin na. Ngising sabi nito sa kanya habang diretsong nakatingin kay Stella. Napatingin ang babaeng nagngangalang Lyda kay Maximus at kita niyang pag-aalala sa mukha nito. Naglakad siya papunta. Sa gawin ni Maximus habang kumikembot pang bewang na tila nang aakit dito. Babe, can you show her how much you love me? Marahan itong sabi tumawak sa batok na lalaki. Kiss me. Utos na nagngangalang Lyda kay Maximus habang titig na titig sa kanya. Si Stella naman hindi makapaniwalang nakatingin sa dalawa. Tila huminto na ang mundo niya lalo nang makitang unti-unting bumaba ang mukha ni Maximus sa tinalikan ng babae. Kitang-kita ng dalawang mata niyang tagpong iyon kaya hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Napatras siya dahil doon at kagad na pinahid ang kanyang luha. Hindi mo dapat ipakita na talo kay Stella. Sabi niya sa kanyang sarili kung kaya huminga siya ng malalim at tumayo ng maayos. Hindi niya akalain na darating na naman siya sa ganong sitwasyon. Pero this time gagawin niya kung anong tama. Muli siyang tumingin sa dalawa na lumalalim ng halik sa isa't isa. Nang makakuha ng lakas ay mabilis siyang naglakad papunta sa gawin ng dalawa at tinulak niyang babae palayo kay Maximus. Ah! You witch? Excuse me. Malamig na sabi niya at hindi malang nilingon ng babae. Pagkatapos ay isang malakas na sampal ang binigay niya kay Maximus. Nalaki ang mata ni Lance dahil sa nakita. Hindi niya alam kung pinipigilan niya ba si Stella o hindi. Pero sa huli na stuck lang din siya sa kinatatayuan niya dahil masyadong mabilis ang pangyayari. Para sa pagpapaasa sa anak ko, sabi ni Stella at muli niya sinampal si Maximus. Ngunit this time sa kabila naman. Para sa pananakit sa akin. Pagkasabi niya noon naglakad na siya papaalis doon at narinig niyang malakas na tawa ng babae. Naiinis siya sa boses ng babaeng yun. Wala siyang karapatan na saktan ito dahil wala namang sila ni Maximus kaya pasalamat ito at hindi siya nakatanggap ng sabunot mula sa kanya. Stella, hindi natuloy ni Lance ang sasabihin niya na maging ito'y sinampal ni Stella. Para sa pagtatago ng katotohanan sa akin, mag-iingat kayo Lance. Totoong salitang karma. Yun ang huling linya dito at tuluyan na ito nilampasan at umalis doon. Oras ng tanghalian at nagsama-samang napakaraming estudyante ng Moon University sa kanilang cafeteria. Kahit sila Johanna ay naruroon upang kumain ng kanilang tanghalian. Hindi naman nahihirapan si Johanna na makipag-close sa kanyang mga kaklase.
kung kayang masaya siya nag-aaral sa daycare. Johanna, dito tayo ah! Sabi ng isa sa kaklase niya na papunta sa may isang table na ikinatango niya lang at humarap sa muli sa counter para umorder. Oh, ikaw pala yan, Johanna. Ano sa'yo? Ngiting tanong sa kanya ng isa sa mga nagbebenta doon. Madaling nakilala si Johanna sa lugar na yon, hindi dahil alam nilang anak ito ni Maximus Goldman, kung hindi dahil sa angking talino, ganda at daldal nito. Pero sa katalinuhan talaga siya pinakang sumikat. Kahit sa college building ay alam nilang tungkol sa isang bata na mayroong IQ na sobrang taas. Bali-balita na ng pag-a-advance ni Johanna dahil hindi na naaayon sa IQ niyang tinuturo sa kanila. Isa pong hindi na ituloy ni Johanna ang pag-order niya nang napatingin siya sa TV na sa likuran ng babae. Walang sound ang TV ngunit kitang-kita naman ni Johanna ang nasa screen. Daddy? Mahinang sabi ni Johanna sa sarili habang kitang-kita niyang ama na mayroong kasamang isang babae naka-red fitted dress. Habang nakapulupot ang braso nito sa kanyang ama, dahil live yon at headline ay basang-basa niya nakasulat sa screen. Maximus Goldman with his soon-to-be wife. Napatras si Johanna dahil sa nabasang kinataka naman ng babaeng inintay ang order niya. Johanna, ayos ka lang ba? Hindi na nasagot ni Johanna ang babae dahil dali-dali na siyang tumakbo paalis doon. Tinawag pa siya ng mga kaklase niyang nakakita sa kanya kasamang kanilang guro, ngunit hindi niya na pinakinggan namang ito tuloy-tuloy lang siya. Ang daming pumapasok sa isip niya. Paano naging soon-to-be wife ng daddy niya yon ay alam niyang nanliligaw ito sa mommy niya. Isa pa sinabi sa kanya ng daddy niya na mahal niya ang kanyang mommy. Panghuli, akala niya ba nasa business travel to? Napahinto siya sa pagtakbo dahil doon. Naalala niya mukha ng ina kagabi habang tinatanong niya ito tungkol sa ama. Kilala niyang kanyang ina't kabisado niya ito. Bakit nga ba hindi niya nahalata? Pakiramdam niya tuloy ang insensitive niya dahil hindi niya man lang naintindihan ng ina. Kaya naman pala naabutan niya itong gising pa ng madaling araw na iihi siya. Mommy, nagsimula nang umiyak si Johanna. Kung siya'y nasasaktan, paano pa kayang mommy niya? Gusto niya itong makita. Gusto niya makausap lalo ng kanyang ama. Alamin kung totoo bang lahat ng yun o baka naman palabas lang ngunit may press. Sa national TV pa talaga. Napailing si Johanna dahil doon at pinahid ang luha niya pagkatapos ay muling tumakbo ngunit meron siyang nakabungguan. Dahil na rin hindi niya ito napansin ay napaupo siya sa sahig dahil sa malakas na impact. Nasaktan tuloy ang kanyang puwet dahilan para lalo siyang maiyak. Mommy! Bumusta na tuluyan ang luha niya at napatakip sa kanyang mukha. Dahil sa sakit ng pagkakabagsak niya ay mas lalong lumabas ang nararamdaman niya. Hey, are you okay? I'm so sorry, little girl. Rinig niya yung boses ng isang babae at kung papakinggan lang ito'y kay amo ng boses na yon. Ngunit dahil nga busy ito sa pag-iyak hindi niya pinagtuunan ng pansin ng babae. Stop crying please. Halika, dadalhin kita sa klinik. Tila tarantang sabi ng babae ngunit kagad naman siyang umiling. Pero kailangan mo madala sa klinik. Dahil doon inalis ni Johanna ang kanyang kamay na nakatakip sa mata at inadjust pang mata niya dahil sa kakaiyak. Nang maging ayos ang paningin niya nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagkatitigan sila pareho dahil doon at katahimikan ng pumalibot sa kanila. Estella? Natauhan si Johanna na magsalitang babae. Hindi po Stella ang pangalan ko. Johanna po. Sabi niya tumayo ngunit masakit na konting puwatan. Kaya kagad naman siyang inalalay ng babae papunta sa malapit na bench sa kanila. Johanna, what a beautiful name. Napangiti siya ng bahagya dahil sa sinabi nito. Sorry kung nabunggo kita, little girl. Masakit ba? Dadalhin kita sa klinik. Alalang sabi nito na ikinailing naman niya. Okay lang po ako. Malayo sa bituka. May paghikbi na sabi niya huminga ng malalim para hindi na siya maiyak. If it is okay to ask, why are you crying, little girl? I heard you say, Mommy, did you miss her? Umili si Johanna sa sinabi ng babae at napayuko. Hindi niya alam kung tama bang magkwento siya ngunit bakit pakaramdam niya kilala niyang kasamang babae at ang gaan-gaan ng loob niya. Kaya ang ending ay sinabi niyang totoo dito. Wala na siyang pakialam kung ano sasabihin nito sa kanya basta mailabas na lang ang sakit. I just saw Daddy on TV with some girl and says, it's his soon-to-be wife. Mahinang sabi nito tagad na napatingin sa babae. Daddy is courting Mommy. Ang sabi niya sa akin, mahal na mahal niya si Mommy kaya hindi ako makapaniwala. I want to ask him kaso ilang araw na siya hindi umuwi sa bahay. Hindi napigilan ng babae na maawa kay Johanna. Kapag talaga mayroong problemang magulang ng isang bata ay naa-adapt ng anak nilang problemang yon at mas naapektuhan ng bata.
Naalala niya tuloy nung siya'y bata pa dahil gano'n na gano'n din siya. Wala sa sarili't iyak ng iyak saying that her parents will get divorced soon. Well, nangyari naman talaga yon kaya malaking part ng childhood niya ay hindi maganda to lead who she was now. Johanna, listen to me. Hinawakan nito magkabilang pisngi ni Johanna dahilan para mapatingin sa kanyang bata. You don't have to be sorry or sisiyan ang sarili mo sa nangyayari. In this kind of situation, you have to be brave. Brave enough to stand for yourself. Alam kong bata ka pa pero sana maintindihan mo ko na kung anong problema nila hindi ka damay doon. Nasa sayong desisyon kung kanino ka sasama. Sandaling napahintong babae dahil sa huli niyang sinabi. She was forced to come with her dad na hindi naging maganda ang trato sa kanya. Napailing siya sa pagbabalik ng alaala niyang yon at ngumiti dito. So piliin mo kung kanino ka masaya sa kanilang dalawa. Napaisip si Johanna dahil sa sinabi nito at maya may unti-unti siyang napatango. Tama ito ngunit gusto niya na munang alamin ang totoo. Ayaw niyang mamili hanggat hindi niya naririnig ang side ng daddy niya. Salamat po pero pwede niyo po ba ako ihatid sa kumpanya ni Mommy? Gusto ko po siyang makausap. Sigurado ako tinatago niya sa akin na nasasaktan siya dahil ang sabi niya sa akin kagabi, nasa business trip daw si Daddy. Napangiti ng malungkot ang babae sa narinig dahil gano'n na gano'n din ang sinasabi sa kanya ng mommy niya noon. Sure, don't worry, ako nang bahalang magsabing ihatid na kita pa uwi. Napangiti ng malaki sa Johanna at niyakap niya ito ng mahigpit. Thank you po. Sigurado ka bang okay ka na dito? Tanong ng babaeng naghatid kay Johanna sa kumpanya ng mommy niya. Yes po, kilala naman po ako dito ng mga employees. Salamat po ng marami ma'am. Amor, call me Tita Amor na lang. Napangiti si Johanna dahil doon at niyakap to. Thank you po Tita Amor. Matapos nilang magpaalam sa isa't isa'y kumakaway pa si Johanna habang papaalis ang kotse nito. Nang mawala yun, sa paningin niya ay pumasok na siya sa loob at tulad ng inaasahan ay binabati siya ng mga employees na naruroon. Binabati naman niya pabalik ang mga ito hanggang sa sumakay na siya ng elevator. Papunta sa pinakang office ng mommy niya. Nang makarating siya doon ay nakita niya si Cynthia na busy sa table nito. Hi Tita Cynthia! Tawag pansin niya dito nang makita siya at nagtaka ito. Tumingin pa ito sa kanyang orasan at wala pa namang 3:00. Oras na ng uwian nito? Johanna, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapunta dito? Hindi ba katatapos pa lang ng lunch niyo? Sunod-sunod na tanong nito na ikinatango naman ni Johanna. Basta tita, nasan po si mommy? Gusto ko po siyang makausap. Urgent po. Si mami mo? Hindi siya pumasok Johanna. May pupuntahan daw siya. Kinansel nga niya lahat ng meeting niya ngayong araw. Natahimik si Johanna dahil sa kanyang narinig. Naisip niya na talagang may alam ang mommy niya sa mga nangyari. Lalo nang hindi naman basta-basta ito uma-absent. At isa pa kung may pupuntahan itong tungkol sa negosyo ay kasama niyang tita Cynthia niya, sigurado yon. Ay, wala si Stella. Kakamustahin ko pa naman siya. Napalingon sila sa nagsalita at nakita nila si Perlita na kagad naman binati ni Cynthia. Si Johanna naman ay kagad nang naalalang nakita niya noon sa hideout ng daddy niya. Noon pa niya iniisip kung paano niya malalaman ang totoo sa likod noon. Ngunit hindi siya nakagawa ng paraan dahil nga napasok siya at hindi na niya muling nakakausap ang pinsan ng mommy niya. Nag-aalala man siya sa ina ngunit tingin niya ay iyon ang tamang oras para alamin ang totoo. Siguro magpapahatid na lang siya sa bahay nila mamaya. Ano nga kayang gagawin ni Johanna para alamin ang totoo sa pamilya ng kanyang ina? Ano ang gagawin ni Stella ngayong nalalapit ng kasal sa ibang babae ng lalaking pinagkakatiwalaan niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.